Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang Occidental Mindoro nitong pasado alas 4 ng hapon ng Martes, December 5. A magnitude 6.3 earthquake struck Calatagan, Batangas this morning. Ramdam sa maraming lugar sa Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol sa Davao Occidental kagabi. Matapos tumama ang 7.4 na lindol sa Eastern Mindanao pasado alas 10 ng gabi nitong Sabado, December 2. Ilang beses na bang nagkalindol dito sa Pilipinas? Mapapatanong na lamang tayo kung bakit ba palaging may paglindol sa ating bansa. Ilang malalakas na pagyanig na ang sumira sa mga pag-aari natin at kung minsan kumikitil pa ng napakaraming buhay. Sadya bang malas ang mga Pilipino at kahit saang bahagi nito ay nasasalanta ng lindol? Ano bang dahilan at natataon ang ating bansa sa ganitong sakuna? Hindi naman kamalasan ang rason kung bakit madalas nagkakaroon ng lindol dito sa Pilipinas. Sadyang nasa bahagi tayo ng mundo kung saan hindi maiiwasan ang ganitong sakuna. Bakit? Nabibilang kasi tayo sa bansang nabibilang sa Ring of Fire. Ano nga ba ang mga ito at bakit kasamang Pilipinas? Ang Ring of Fire ay isang rehiyon sa Pacific Ocean kung saan mataas ang volcanic at seismic activities. Nasa bahaging timog ng Ring of Fire ang Pilipinas at nagkataon na ang bahaging ito ay may pinaka-seismically active na bahagi ng rehiyon. Mula Pilipinas abot hanggang New Zealand, papuntang Indonesia at Japan, hanggang sa Kamchatka Peninsula ng Russia ang hilera ng mga bansang sa parteng ito ng Ring of Fire. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng mga lugar na nabanggit, ilang mga lindol na rin ang napabalitang nangyari dito at sadyang mga malalakas pa. Pero ang tanong ay kung bakit madalas itong mangyari sa mga bansang ito. Ang rason ay dahil sa mga bulkan na nakakalat sa mga bansang ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga lugar na may maraming bulkan sa buong kapuluan. Kung bibilangin, mayroong 22 na aktibong bulkan ang Pilipinas. Kabilang na ang Mount Mayon at ang Taal na sadyang kilala sa buong mundo. Hindi may kukubli ang ganda ng dalawang natural na yaman ng ating bansa. Kilala rin ito sa lahat ng dako pero hindi rin may tatago ang panganib na dala nito. Ang mga nakatira sa palibot ng Mayon at Taal ay permanenteng nasa delikadong sitwasyon dahil hindi pwede itong pumutok anumang oras. Hindi lamang sa mga tao ito nagbabadya ng panganib. Malaking kasiraan din ang mangyayari sa mga pag-aari ng mga mamamayan kasama na ang mga gusali at mga kahayupan na nasa malapit. Ilang beses na rin itong umaksyon ng pagputok pero hindi pa rin ito tuluyang sumasabog. Kaya ang lahat ay nasa state of emergency sa lahat ng oras dahil pwede itong maganap anumang oras. Pero hindi lamang ang mga bulkan sa bansa ang rason kung bakit palagi ang may lindol sa Pilipinas. Kagaya ng naipaliwanag sa umpisa, ang pagkakahilera ng Pilipinas sa Ring of Fire ang dahilan ng kaganapang ito. Mahanap din dito ang mga earthquake epicenters at mga tectonic plate boundaries na nakalatag sa buong Pacific. Kaya maliban sa mga nakikitang mga bulkan sa ating bansa, aktibo ang mga nasabing mga epicenter at tectonic plates na nakahilera sa mga bansang unang nabanggit. Sa ilalim ng karagatan sa mga lugar na ito ay nakakalat ang mga fault lines sa pusod ng Pasipiko. Nabubuo ang mga faults o ang mga pagbabago ng kaibuturan ng Pasipiko dahil sa mga tectonic plates na nagkakapatong-patong sa isa't isa. Dahil sa pagbabago ng anyo sa ilalim ng tubig, nag-iiba din ang lahat ng mga pangyayari sa kalaliman ng Pasipiko. Nagkakaroon din ng fault o patlang sa pagkakaayos ng lupa sa ilalim na resulta naman ng pagkakakompress nito. Dala ng iba't ibang klasing puwersa. Ang mga faults na ito ay magkakaiba ang haba ng naaabot. May iba na ilang sentimetro lamang pero may iba rin na libu-libong daang kilometro ang naaabot. May mga pagkakataon din ang mga fault lines na ito ay nagsasangga-sangga ang mga ito kaya may mga pagkakataon na nagkakaroon ng lindol sa magkakaibang bahagi ng mundo. Nasa hilera ang mga ito sa parehong fault line kaya nagkakaroon ng parehong pagyanig ng lupa sa parehong pagkakataon. Nagkakaiba nga lamang sila ng lakas dahil ang distansya nila sa pinanggagalingan ng pagyanig ay magkaiba. Sa mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, halos walang bahagi nito
ang hindi nakakaranas ng pagyanig. Napakadalas ng lindol sa Pilipinas na kung bibilangin ay umaabot ng 20 paglindol ang nagaganap sa loob ng isang taon. Minsan ay lumalagpas pa at kadalasan ay hindi ito bumababa sa magnitude 5 ang lakas. Pero ang mga pagyanig na nagaganap sa bansa ay hindi lamang nakasalalay sa mga pagputok ng bulkan, kagaya na lamang ng naganap na paglindol sa Luzon noong Hulyo 24, 2021, bandang alas 4:47 ng madaling araw. Nagtala ito ng 6.6 magnitude kung saan ang sentro ng pagyanig ay nangyari sa baybayin ng Calatagan Peninsula sa Batangas. Makalipas lamang ng 10 minuto ay nagkaroon na naman ng isa pang lindol na nagtala ng 5.7 magnitude sa parehong lugar. Ang pagkakaroon ng komplikadong paggalaw ng lupa sa rehiyon o ang pagkakaroon ng tectonics ang sanhi ng pagyanig na ito. Pero ang naitalang pinakamalakas na lindol sa Pilipinas ay ang nangyari noong August 16, 1976 sa rehiyon ng Mindanao. Nagtala ito ng 8.0 magnitude. Ito rin ang pagyanig na nagresulta naman ng pagkasawi ng lagpas sa 1,200 katao. Naging sanhi rin ito ng tsunami na lalong nagparami ng bilang ng mga biktima. Maraming establishmento din at mga pag-aari ang nasira sa nasabing sakuna. Ngunit nitong December 2, 2023, isa na namang lindol ang naganap sa parehong rehiyon. Sa pagkakataong ito, nagtala ng 7.6 magnitude at ang napinsalang lugar ay sa Bislig, Caraga. Nangyari ang pagyanig bandang alas 10:37 ng gabi. Hindi man kasing dami ng mga nabiktima dito, pero mahigit sa 5 milyon ang naninirahang malapit sa epicenter. Sa mga sumunod na mga araw ay nagpatuloy pa din ang mga aftershocks na naitatala. Umabot na sa bilang na 192 ang bilang ng aftershocks na naitalang lakas. Sa 2.5 magnitude ang pinakamahina. Samantalang ang pinakamalakas na aftershock naman ay umabot sa magnitude 6.9. Hindi ito ang pangkaraniwang lakas ng paglindol. Hindi man ito kasing lakas ng naganap noong 1976. Naturingan naman itong pinakabayolente na lindol na naganap. Ayon sa talaan ng PHIVOLCS, tuloy-tuloy pa rin ang pagyanig ng lupa sa bahaging Mindanao. Ang pinakahuling record na nakita sa may timog silangan ng Bislig City, probinsya ng Surigao del Sur, nito lamang December 7, 2023. May tuturing itong aftershock pero may lakas naman itong 4.9 magnitude. Subalit may naitala din namang mas nauna pang paglindol sa nakaraang 24 oras sa parehong lugar na umabot sa 17 beses. May lakas itong nagsisimula sa 4.0 magnitude na minsan ay umaabot din ng 5.0 magnitude. Ang bilang ng mas mahihinang pag-alog ay umaabot naman sa 42 na beses. Ito ay may lakas sa pagitan na 3 magnitude hanggang 4.0 magnitude. Hindi na natin maiiwasan ang mga ganitong sakuna dahil sa ating pagkakabilang sa Ring of Fire. Ang tanging pwede natin gawin ay maghanda kung sakaling mangyari man ang lindol sa iyong lugar. Ang City Disaster and Risk Reduction Management sa bawat syudad sa buong Pilipinas ay pinagbubuti ang pagsasanay sa lahat ng mamamayan sa kanilang nasasakupan para maging handa kung dumating man talaga ang sakuna. Maging ang mga estudyante sa mga eskwelahan ay nagkakaroon din ng pagsasanay para maiwas ang mga bata at estudyante sa kapahamakan sa oras ng lindol. Dahil hindi natin pwedeng maiwasan. Kailangan na lamang talaga ang ibayong pag-iingat para hindi masaktan o mapahamak sa panahong ganito. Huwag mawala sa hwisyo para alam kung ano ang dapat gawin kung biglang lumindol sa lugar ninyo. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Kalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.